Ipapanawagan natin ulit itong parking dito sa paligid ng Manila City Hall. Bakit hanggang ngayon nandyan pa rin po? Hindi po natin kayo pinipersonal, hindi po natin kayo sinisiraan. Ito po yung lagi natin nakikita at marami po ang nag-send sa atin ng mga picture dyan po sa Manila City Hall. Ito po mga picture na ipapakita o nandyan sa gilid natin. Talaga pong sobra na ang parking dito sa atin sa lungsod ng Maynila. Ano ba ang ginagawa ng mga kinahukulan dyan o baka nagbibingi-bingihan lang sila o sadyang binabaliwala nila yung mga reklamo ng ilang mga Manileño regarding dito sa mga parking na to. Ididirekta na po natin ang panawagan ito kay Mayora, Ani Lacuna, na sana po bigyan po natin ng pansin itong mga nakaparking dito sa atin sa paligid lang po ng ating opisina. May kita na po natin dyan sa katutak po ang parking kasi po yung mga ibang motorista na dumadaan po dyan halos hindi na lang daw po sila nakakausad ng maganda, lalo na pag yung mga last hour na labasan o kaya lunchtime, marami nang lumalabas, halos hindi na po sila nakakadaan at talagang usad pagong na. Alam niyo po ba ang dahilan? Dahil dito po sa parking, sa palibot ng Manila City Hall, lalo na po dito sa may harapan ninyo, may harapan ng SM Manila, makikita po natin both side may parking at meron din pong parking dito sa gitna. Ayan po minsan na nirereklamo ng ilang mga residente at ilang mga Manileño, lalo na po yung mga motoristang dumadaan dyan. Bakit po hindi natin kayang hindi po ata natin kayang linisin itong mismong bakuran ng bahay natin. Dahil dapat ito po pinapaganda natin, ito po nililinis natin. Nandun na tayo, malinis po yung mga parking. Hindi naman po yan ang nirereklamo ng ilang mga concerned citizen. Ang nirereklamo po yung parking. Kasi po nagagamit na po nila ang kalsada, nagagamit na po nila ang bangketa, at ang mga tao ay sa kalsada na nagdadaan. Hanggang kailan po ba gagawin ng mga taong dumadaan dyan, mga motoristang dumadaan dyan, yung pahirap na ginagawa na itong parking na to? Sana bigyan din po natin ng pansin itong mga parking na to kasi po napakalaki ng sagabal. Imbis na bawasan po natin at nangako po tayo na aayusin natin at re-resolve ninyo ang problema dyan sa parking at dyan sa traffic. Sa traffic okay na po, wala na po naman problema sa traffic. Medyo maganda po ang mga pinapakita ng traffic natin dyan. Ito lang po parking na simula po na nagpalit kayo ng direktor at nagpalit kayo ng mga kinauukulan dyan, lalo pong dumami ang parking. Subukan nyo po mag-ikot at makikita nyo po, imulat lang po natin ang ating mga mata. Huwag po natin pahirapan ng mga Manileño, huwag po natin pahirapan ng mga motorista na sa tuwing dumadaan dyan sa City Hall, magdadalawang isip pa sila. Di ba po, nakisi po, makikita din po natin dyan sa paligid ng City Hall, makikita po natin halos lahat ng ilalim, mula Arroceros hanggang dyan po sa may City Hall, nakikita nyo po yung parking sa ilalim ng LRT. Meron pa pong pilahan ng tuktok dyan sa may Bonifacio Shrine. Di ba po, sobrang pahirap po yan sa mga Manileño, lalo na sa mga dumadaan dyan. Sana po bigyan din po natin ng pansin ito. Bigyan natin ng atensyon itong mga nirereklamo ng ilan natin mga kababayan dyan sa Maynila na bakit ganito na ang nangyari sa Maynila, bakit sumobra na ang parking. Ayan po lagi ang nirereklamo. Dahil po tandaan po natin ang parking na yan, hindi po dapat yan sa kalsada, hindi po dapat yan sa bangketa. Porke tayo po ba ang gobyerno, pwede na natin gawin yung mga yan kahit na nakakasagabal tayo sa iba. Ang dami na pong mga kuro-kuro at usap-usapan dyan sa parking na yan. Nasabi daw di umano, malaki daw ang kitaan dyan at kapansin-pansin din. At lagi na lang nirereklamo ng mga motorista at lalo na yung mga nagpa-parking dahil napakataas daw po ng parking fee. Di ba sa gobyerno po yan, dapat yan yung affordable ng mga kababayan natin, yung kaya nilang bayaran.
Kaso mas mataas pa ang bayad ng parking ng government dyan sa lungsod ng Maynila kaysa po sa mga mall. Kaya yung iba, di ba, mabilis na pupuno ang mall eh. Di ba, kaya yung iba, dyan na lang talaga magtsatsaga magparking. At saka yung iba talagang gusto talaga magparking sa tabing kalsada para madali nga daw makaalis, ganyan, di ba? Pero hindi po natin na iniintindi yung mga maabala niyang mga parking na ginawa ninyo. Halos lahat po, kahit pumunta po tayo ng San Lazaro, makikita po natin ng San Lazaro, halos yung kanto, puro parking na. Pero wala pa rin kinauukulan na nag-aaksyon. Parang nga pag nirereklamo pa yung mga ganyang bagay, parang nabibingi at nag-amnesia tayo. Di ba? Ang dami na pong reklamo niya, lagi na lang po natin sinasabi, lagi na lang po natin sinashout out yung parking na yan. Pero hanggang sa kasalukuyan, imbis na mabawasan, imbis na maayos, o imbis na matanggal, lalo pa pong dumadami. Sobra na po. Kaya po ang Maynila, itinatagurian ng parking capital of the Philippines. Naatin po ba natin na matanggap yung mga ganong salita? Na itinagurian tayong parking capital of the Philippines. Napakasakit po nun. Diba, kung talagang nararamdaman po natin, nakita po natin, diba, nakita natin, alam natin na yung mga ilang mga itinalaga nyo dyan, hindi naman po sa pagbabati ko sa kanila, para pong hindi po nila nagagawa ng maayos ang kanilang trabaho. Sila pa po ang dahilan kung bakit nasisira tayo sa tao. Kaya po sana hanggat maaga pa po, pwede pa po natin baguhin yan at ipaayos natin ng maganda. Yung lahat pwede magiginhawaan pag dumaan. Magkakaroon ng space ang mga tao para dumaan sa bangketa. Magkakaroon ng ginhawa yung mga motorista natin na dumadaan dyan sa kalsada. Ayan lang po ang gusto nila. Kaso hanggang ngayon, wala pa rin pong aksyon na ginagawa mula sa City Hall ng Maynila. Ayan lang po at sa susunod po, papakita natin yung full video po ng pag-iikot natin ng buong Maynila at ilalabas po natin kung gaano na ka-traffic dahil sa parking ang lungsod ng Maynila. Maraming salamat po at magandang gabi. God bless.